Dobri din! Kamusta naman ang buhay-buhay? Ako eto, naglalaga ng itlog na maalat na ginawa ko nung last week. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 weeks ko lang ata siya binabad at alam ko na kulang pa yung pagbabad ko sa kanya. Pero sobrang excited na kasi ako at sobrang gusto ko na din talaga kasing kumain ng itlog na maalat. Kaya naman eto, kinuha ko na! At kung tatanungin ninyo bakit ganyan ang itsura, nilagyan ko siya ng spices. Wala kasi akong ibang mapagbabaran kaya naman yung garapon na lang ng mayonnaise yung ginamit ko. Pero next time, sa malaking lalagyan ko na siya ilalagay para marami akong itlog na maalat na magawa. At in fairness, hindi siya mabaho. Nangangamoy talaga yung mga spices na inilagay ko. Advice ko lang kung gagawa kayo nito, manood kayo kung paano talaga gumawa ng itlog na maalat. In my case kasi, tantiameter method ang ginamit ko. At higit sa lahat, yung kung ano lang yung gusto kong ilagay doon sa water, yun lang yung inilagay ko. At kung tatanungin nyo naman ako sa mga ingredients, sobrang simple lang. Naglagay lang ako ng salt at saka pepper na buo. Naglagay na rin ako ng bay leaf. Mabakong kasi yun. At saka nagtesting na rin ako kung aanghang siya pero hindi siya masyadong umanghang or hindi naman din talaga lumasa yung anghang. Pero naglagay din ako ng chili flakes. Pero in fairness naman, kahit papaano, lumasan din naman yung mga spices na inilagay ko. Hindi lang siya sobrang lasang-lasa. Mas nanonood pa rin talaga yung alat nung itlog na maalat. Kaya nga itlog na maalat to At syempre, para next time may magamit tayo, nag-refill na rin tayo ng itlog ulit. Itlog ng manok nga pala yung gamit ko dyan, pero mas maganda kung itlog ng itik yan. At syempre, habang hinihintay natin yung itlog na maalat, edi kumain na rin tayo. Panay leftover nga pala yung ulam namin. Awa naman ng Diyos, naubos na rin naman namin. Hindi, sadyang nagluluto lang din talaga kami ng marami para kapag halimbawa gusto namin kumain, may maiuulam kami, i-oven na lang. At bukod pa doon, para pag uwi namin galing trabaho, init-init na lang. Maiba ko, alam nyo ba, nung unang dating namin dito, Mariosep, wala man lang kaming kakanin-kanin, kabigas-bigas. Talaga namang nanghihina ang babae. Naranasan namin papasok kami sa loob ng isang buwan, puro tinapay, patatas, Mariosep. Hindi ako talaga tumagal. Yung tipong ang bigat-bigat ng trabaho mo, tapos light lang yung kakainin mo. No, it's a no for me. Pero buti na lang, may nakita kami dito sa market na medyo mura ang bigas. Pero wag lang talagang i-convert sa Pilipinas dahil mahal. Tapos nag-try din naman kaming umorder sa company ng pagkain pero hindi talaga para sa amin dahil hindi siya masarap. Nalalansahan kasi ako sa manok nila tapos yung potato nga lang din, wala silang rice. Though one time meron namang rice, kaya lang may mga kung ano-anong spices tapos hindi talaga siya masarap, hindi ko siya bet. Tapos may soup tapos wala namang lasa. Ano yun? Pero syempre hindi naman lahat ng pagkain nila dito ganon. May mga pagkain din sila na gustong gusto ko. So ito na nga aswan na hindi makapaghintay yung nilagang itlog na lang yung nilagay ko sa kamatis. Pero syempre, pagkaluto din ng itlog na maalat, hahaluan ko din yan. Pero yung pinakapula lang din naman kasi talaga ng itlog na maalat yung kinukuha ko. O, diba? Mainit na yung pagkain ko. Na para bang last supper na, tingnan mo, utod ng dami ng pagkain. Hindi ba pwedeng nagbabawi lang ako dahil straight duty kami? Ito na nga pala yung itlog na maalat na niluto ko. At gaya ng